Sa mustang muli, kaibigan. Sa bidyong to, isa-isayin nga natin ang bawat forms at transformation sa Ghost Fighter. So paano? Simulan na nga natin. Tapusin silang lahat! Tapusin! 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 Unahin na nga natin si Vincent at ang kanyang pagpapalitan nyo na tinatawag na Giganshi. Isa sa mga kapangyarihang nakuha niya matapos magpalagay ng ikatlong mata. Sa anyong to, si Vincent ay nagiging kulay berde. Humahaba ang kuko at tinutubuan ng mga mata sa iba't ibang parte ng katawan. Natatakot ka na ba sa akin ngayon, Eugene? Bagamat napapataas nito ang mga kakayahan ni Vincent, 2 beses niya lamang ginamit ang kakaibang anyong to sa buong series. Apoy ng kadiliman! Kung transformations lang din naman ang pag-uusapan, syempre hindi pwedeng mawala dyan ang nakababatang Taguro. Ang dating tao na pinili maging isang halimaw. Unang beses to, nakaharap ako ng ganito. Sa buong series, si Taguro ay nagpamalas ng iba't ibang bersyon ng pagpapalit ng anyo na nakadepende naman sa kung ilang porsyento ang kinakailangan niya upang tapusin ang kalaban. Nandyan ang kanyang 30%. Kailangan lang ay 30%. Ang 40%. Ang 80% na ayon sa kanya ay ilan pa lamang ang nakakita. Ipapakita ko ang 80%. Apat na nilalang pa lang ang nakakita sa aning ito ang nabubuhay pa. At syempre, ang pinakasigat niyang 100% kung saan literal na nagiging halimaw na ang itsura niya. Ibibigay ko na ang 100%. Matapos gamitin ang lahat ng lakas laban kay Eugene, napilitan siyang humigit pa sa 100% na siya namang naging dahilan ng kanyang katapusan. Ang mahigit pa sa 100%. Si Asha naman na nagpapanggap na si Garuga ay pinakita ang kanyang tunay na anyo nang mapasa kamay niya ang Golden Seal. Pag hindi mo ito nabawi, malaking kapamakan, hindi ba? Matapos makaharap si Eugene, napilitan siyang ilabas ang tunay niyang anyo. Aigan! Isang nilalang na may kakayang salawin at ibalik ang mga Raygun ni Eugene. Ikaw masyado kang pakialamero. Tapos ka na ngayon! Si Jericho o Koenma naman ay may kakayan rin magpalit ng anyo. Ang malaking pagkakaiba niya lang sa iba ay hindi niya ito ginagamit upang mapalakas ang sarili. Hindi nila ako mahuhuli dahil tatakbuhan ko silang lilipad ako. Sa kabila ng kanyang 100 taon ng edad, si Jericho ay nananatiling may itsura ng isang sanggol. Dahilan para madalas siyang hindi seryosohin ng mga nakakita sa kanya. Hindi nila ako dapat pagtawanan. Porky malit ako! Dahil dito, kinakailangan niyang pansamantalang mag-transform sa pagiging binata sa mga piling pagkakataon. Ang mga hurado ay hindi nakikita na maaaring magbago ang kanyuan. Ang problema, hindi niya pa rin pwedeng alisin ang tsupon sa bibig niya. Kaya parang ganun rin. Ano? Si Benjo o Rando naman na nagpapanggap bilang monghe na si Kevin ay nag-transform nang makaharap niya si Eugene. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan ganito sa kalakas. Upang may pamalas ang tunay niyang kapangyarihan, kinailangang ilabas ni Rando o Benjo ang kanyang tunay na kaanyuan. Ako si Benjo.
halimaw na may pulang buhok at may kakayang gumamit ng 79 na mga techniques. Itutuloy ko na ang palabas para sa iyo, Eugene. Ang pagpapalit ng anyo naman ni Jeremiah ay may koneksyon sa kanyang kapangyarihan na tinatawag na Spirit Wave. Ayon mismo sa kanya, ang Spirit Wave ang malaking dahilan kaya nagagawa niyang pabatain ang sarili. Ginagamit ko ang spiritual na lakas, pisikal at lakas ng isipan ng sama-sama. Sa proseso, babatang yung sarili. Nang ibig sabihin nga ay habang nasa ganitong estado siya, pansamantala niyang naibabalik ang lakas, bilis at kapangyarihan niya gaya ng kabataan niya. Narito ba si Taguro? Wala, kundi ako lang. Yun nga lang, sandaling oras niya lamang ito maaaring gamitin. Tulad ko na naging 20 taon ulit. Pero, ang kabataan yun ay hindi tumatagal. Ang nakatatandang Taguro naman ay literal na maaaring mag-transform sa kung anumang naisin niya. At naging posible nga yan nang hilingin niya maging halimaw na may kakayang manipulahin ang sariling katawan. Tulad ng ginagawa ko sa sarili ko, tingnan mo. Sa katunayan, minsan siya nag-transform sa pagiging espada. Naging katawan rin niya ang katawan ni Gurume matapos siyang kainin nito. Isang pangyayaring nakapagbigay sa kanya ng kakayang makuha ang kapangyarihan ng sino mang kakainin niya. Kukunin ko rin ang mahina at baliwala mo kapangyarihan. Ang problema, hindi na nga niya magagamit pa yon matapos siyang parusahan ni Dennis. Bakit hindi ka pa mawala? Ano ka ba? Si Dennis o Kurama naman ay may tatlong magkakaibang form. Ang kanyang human form bilang si Shuichi Minamino. Hindi ito ordinaryong bulaklak. Isang lago! Ang original niyang anyo na Spirit Fox na minsan nagpagala-gala sa spiritual na mundo. Siya'y isang lobo. At ang kanyang demon form na minsang naging tanyag sa mundo ng mga halimaw. Hindi ko akalain darating ang araw na babalik ako sa anyong ito. Ang pagiging taong lobo. Nangyari ang unang pagtatransform ni Dennis nang gamitin ni Ura Urashima ang Ungatongi item na maaaring makapagbalik sa kalaban sa panahon. Dahil iniisip niyang tao lamang si Dennis, inakala niyang babalik to sa pagiging sanggol. Pero ang nangyari nga ay bumalik si Dennis sa kanyang pinakamalakas na anyo, sa pagiging taong lobo na si Kurama. Si Shiwa Kamaro naman ay may tatlong magkakaibang anyo. Buti naman ako na rin sa wakas. Ang kanyang base form na kinahuhumalingan ng mga babaeng halimaw. Madali lang to. Dahil hindi ko matagalan tumingin sa mukha niya. Ang kanyang demon form kung saan lumalabas ang kanyang pangil at sungay. Sa sinabi mong yan, magbabayad ka. At ang kanyang chibi form kung saan nagiging maliit siyang halimaw. At sa maniwala man kayo o hindi, ang maliit na impaktong to ang kanyang tunay na anyo. Suyaan ko, kapag mo sana. Si Suzuki naman o ang self-proclaimed na gwapong si Suzuki ay may kakayang itago ang tunay niyang katauhan. Kalimutan ko yata ipakilala ang aking sarili. Ang guwapo si Matsuoka Suzuki. Guwapong guwapo. Gaya na nga lang na magpanggap siyang isang matanda. Sige, sino ang susunod sa inyo? Bagamat hindi maituturing na tunay na transformasyon, may kakayahan rin siyang palakihin ang katawan niya na ayon mismo sa kanya ay katulad ng kay Taguro. Gagamitin ko rin ang lakas ng katawan ko. Tignan ko kung kaya mo ko. Ang parang ito ay sinlakas ng kay Taguro. Anyway, nag-transform din ang mukha niya nang bubugin siya ng matandang Jeremiah. Guwapo. Si Rishu naman ay tinuturing na pinuno ng Black Magic Team ay nakakapag-transform dahil sa kakayahan niyang manipulahin ang mga anyong lupa. Gaya na nga lang ng ipinakita niya na makaharap niya si Alfred. Ito ang lakas ko sa buhangin at bato. Ngayon, tapos ka na! Sa kasamaang palad, kahit pag ginamit na niya ang pinakamalakas na bersyon ng armor niya, nabaliwala pa rin yun matapos makita ni Alfred si Micaela. Si Sensui ay may sarili ring bersyon ng transformasyon bukod sa nagagawa niya magpalit ng katauhan sa isang iglap. Talaga
Walang mahina kang tao! May kakayahan rin siyang gumawa ng baluti gamit ang enerhiya mula sa kanyang sacred spirit. Ang Sacred Spirit ay nagbibigay ng depensa at sandata na kailangan ko. Isang armor na nagpapalakas sa kanyang depensa. Spirit Armor! Habang ang isa naman ay ginagamit niya upang mas mapataas ang kanyang atake. Si Kuro Momotaro naman ay nakakapag-transform dahil sa kanyang Ungatongi Black Item Dumpling. Ungatongi Black Item Dumpling! Bagay na nakapagbibigay sa kanya ng kakayahang makapagpalit sa tatlong magkakaibang anyo na tinatawag na Beast Armors. Ang Ape Armor na nakapagbibigay sa kanya ng matinding depensa. Ang Phoenix Armor na nakapagbibigay sa kanya ng kakayahang lumipad. Pangalawang panangga! At ang Wolf Armor na itinuturo na pinakamalakas sa tatlo. Ang aking pangatlong panangga! Si Hiroe naman ang isa sa mga tauhan ni Don Paquito bago nila makaharap si Taguro. Privado ang lugar na to. Umalis na kayo dito. Bagamat maiksi lamang ang naging papel niya sa kwento, isa si Hiroe sa mga unang nagpamalas ng pagpapalit ng anyo, kung saan naging isa nga siyang berdeng halimaw. Wala nang ibang paraan. Si Neiko Tomo naman na isa sa mga kalahok sa palaro ay nagagawang dambuhala ang sarili. Malas lang talaga niya dahil si Eugene agad ang nakatapat niya. Matapos matalo ang kanyang kupunan, tinurukan ni Dr. Ichigaki ng nilikha niyang ineksyon ang sarili, dahilan para makapagpalit siya ng anyo. Banyo ang galit ko! Bagamat lumakas siya at naging nakakatakot na dambuhalang halimaw, mabilis pa rin siyang napabagsak nila Eugene. Si Karaso naman ay nakakapag-transform kapag nakakahigop ng enerhiya sa paligid, gaya na lang na matanggal ang maskara niya sa laban nila ni Dennis. Tapos ka na! Bagamat walang masyadong pagbabago sa kanyang anyo, maliban sa nagiging kulay ginintuan ang kanyang buhok, ang estadong to ang nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ni Karasu. Bukod sa mas lumalakas ang mga bombang nagagawa niya, ang mismong katawan niya ay maaari niya nang gamitin bilang malakas na pampasabog. Si Gunter naman o Yakumo ay nakapagtatransform sa tulong ng Power Spear mula sa Netherworld. Matapos niyang makuha at may sanib sa katawan ang nasabing kapangyarihan, si Yakumo ay nakapagpapalit sa kanyang kompletong anyo na tinatawag na Pulumeikai God. Ang anyong bukod sa nakapagbabalik sa kanyang tunay na lakas ay may kakayahan ring baguhin ang anyo ng paligid. Sisimulan ko na ang aking pagsugod, Eugene. Anong problema? Mukhang namumutla ka. Bagamat may tuturing na mababang uri ng halimaw lamang, si Jerry Ogoki na nagpapanggap na tao ay may kakayang baguhin ang kanyang anyo anumang oras niya gustuin. Matapos magpalit ng anyo sa pagiging halimaw, nagkakaroon siya ng makapal na balat na ayon mismo sa kanya ay singtibay ng bakal. Si Yanagi naman ay isang purong tao na may kakayang baguhin ang kanyang anyo. Bagay na nagagawa niya nga dahil sa kapangyarihang nakuha niya mula sa pagkakabukas ng lagusan. Si Yanagi. Ang kakayahan ko ay ang pangungopya. Bale may kakayahan nga siyang kopya ng itsura at mismong isipan ng sinumang mahahawakan niya. Bagay na naipamalas niya nga ng kopyahin niya ang itsura ni Murata.
hindi man maituturing na tao o halimaw, si Pooh ay nagkaroon din ng sarili niyang transformasyon. Nasaan? Matapos mamatay at muling mabuhay si Eugene, biglang nagbago ang anyo ni Pooh kung saan mula sa isang cute na ibon ay naging isa siyang asul na phoenix. Ayon kay Jericho, ang sanhi ng pagpapalit ng anyo ni Pooh ay dahil sa nangyaring pagbabago kay Eugene at yun nga ay ang pagkagising ng kanyang dugong halimaw. Ang pagpapalitan nyo naman ni Eugene ay may kinalaman sa kanyang pinagmulang lahi, ang mga Mazuko. Matapos mapaslang ni Sensui, muli siyang nabuhay ng tuluyang magising ang kanyang dugong halimaw. Dahilan para magkaroon ng pagkakataon ng ninuno niyang si Raizen na pansamantalang kontrolin ang katawan niya. Huwag mong hayaang matalo ka ng tulad niya. Na siya namang naging dahilan upang pansamantalang magbago ang kanyang itsura. Bukod sa nagkaroon siya ng mga marka sa katawan, naging kulay puti at humaba rin ang kanyang buhok. Nagkaroon rin siya ng napakalakas na kapangyarihan na naging dahilan ng tuluyang pagkatalo ni Sensui. Ano ito? Anong ginagawa ko? Muling ginamit ni Eugene ang kanyang Mazuko form na nakarap niya si Yomi. Pero dahil siya na mismo ang nagkokontrol sa kapangyarihan, hindi na humaba at naging puti ang kanyang buhok, na gaya ng kay Raizen. Ginising mo ang dugo ni Raizen na nasa aking katawan. At yun, yan nga ang bawat transformasyon o mga pagpapalit ng anyo na nangyari sa Ghost Fighter. Kung meron man akong nakalimutan o hindi na isama, pakicomment nyo na nga lang yan sa ibaba nang matalakay rin natin. Wala akong makita! At pag wala akong makita, mas gusto ko itong makita! Tumpa! Pero yun, hanggang dito na nga lang muna para sa video na to. Muli, maraming salamat sa panonood. Kalupon.